Good evening po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ako po si Dr. Irma Antonio Pilar. Isa po akong internist endocrinologist. For tonight po, very interesting topic ang pag-uusapan natin ngayon. Ito po ay tungkol sa hyperthyroidism. So, dahil po ako po ay isang endocrinologist, napakadami ho ng mga pasyenteng nagpapa-check up dahil ho sa hyperthyroidism. So, bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Okay, thank you Lord, Heavenly Father, thank you Lord for this wonderful time that we are able to meet virtually, Lord. Bigyan niyo po ako, Panginoon, ng wisdom at knowledge para maibahagi ko po sa aking mga viewers ang mga kaalaman para sila ay ma-empower sa kanilang mga sakit. I pray, Lord, sa lahat ng mga may sakit na pagalingin niyo po sila. And above all, Lord, bless our time together, Lord. In Jesus' name, I pray. Amen. So, hello po, good evening po sa inyong lahat. So, very interesting. Sabi ko nga sa inyo kanina, ito po ang isa sa mga sakit na araw-araw ko hong nakikita sa aking clinic, no? Siguro sa isang araw, meron akong mga 15 to 20 patient na nakikita na may ganitong sakit. Ito po yung tinatawag ho natin na hyperthyroidism, no? So, wag nilang hong kakalimutan na mag-like at mag-share po dito sa ating Facebook Live, no? So, paki-like na lang po, paki-share itong episode na to, lalong-lalo na ho kung may mga kamag-anak ko kayo na merong hyperthyroidism. Ano ba ang hyperthyroidism? So, ang ibig sabihin ho ng hyperthyroidism, from the word hyper, ibig sabihin ho niyan, yung thyroid gland po natin ay gumagawa ho ng sobra-sobra or inappropriately high na thyroid hormone, no? Nagse-secrete siya or gumagawa siya ng hormone na sobra-sobra. Kaya siya tinawag na hyperthyroidism. Minsan, ito rin ho ay tinatawag na toxic goiter o yung iba naman ho high Graves disease. So, gusto ko lang i-acknowledge muna si Aubrey Yap. Thank you, Aubrey, for the 75 stars. Thank you very much po. So, yun po yung tinatawag nating hyperthyroidism. So, from the word hyper, over, sobra-sobra ang ginagawa ng thyroid gland natin na hormone, no? As compared sa hypothyroidism. Anong ibig sabihin ng hypothyroidism? From the word hypo, kulang. Kulang naman yung ginagawa ng thyroid gland na hormone. So, dito ka muna tayo sa hyperthyroidism, no? Ano ba yung mga sanhi ng hyperthyroidism? Maaring ito ay Graves disease, maaring ito ay toxic multinodular goiter, at toxic adenoma. Yon ang mga sanhi ng mga hyperthyroidism. So, hello po muna Ma'am Virgie Padaka. Salamat na naman sa iyong 50 stars in 19 straight weeks. Maraming salamat po Ma'am Virgie Padaka. So, yan ho yung tinatawag na hyperthyroidism. Ngayon, ano yung tinatawag naman na Graves disease? Ano? Ang Graves disease, ang spelling ng Graves ay Graves, disease, no? Ang Graves disease ay isang autoimmune na sakit kung saan yung katawan natin ay nagpo-produce siya or gumagawa siya ng antibody na ini-stimulate niya yung thyroid gland para gumawa ng hormone. So, nagkakaroon ng overproduction ng hormone. Sobra-sobra yung ginagawa ng thyroid gland na hormone.
Hello, Ma'am Jessia Liwagon, Lasaka Liwagon. Pa-shoutout daw, taga Davao de Oro po. Pa-shoutout. Hello po, Ma'am Jessia Liwagon. So, yun. So, isa yan yung sanhi ng Graves' disease. Graves' disease ang sanhi ng hyperthyroidism. Yung iba naman, meron yung tinatawag na toxic multinodular goiter. May mga bukol-bukol dyan or toxic adenoma. Pwede rin siyang magsanhi ng hyperthyroidism. Yan. Bakit ba importante na gamutin itong hyperthyroidism? Alam nyo ho kasi, kapag kayo po ay may hyperthyroidism, kung baga ho sa gasolina yan, sobra-sobra po ang andar ng sasakyan, no? Nagiging hypermetabolic. Mabilis ang andar ng katawan kapag kayo po ay may hyperthyroidism. Ini-increase niya ho yung tinatawag na thermogenesis at basal metabolic rate. Kaya ho, ang mga pasyente ay pumapayat at nagkakaroon ng mga mabilis na tibok ng puso, nag-iiba yung tibok ng puso, nagtre-tremor, parang ang pakiramdam sa katawan ay parang nanginginig ang katawan. Nagte-tremor, kung iganyan niyo ho yung kamay ng pasyente, parang nanginginig, no? Nanginginig. Okay? Mabilis yung tibok ng puso at yung ibang pasyente talagang nagkakaroon sila ng anxiety, no? Anxiety, parang lagi silang worried, pawis na pawis ang mga pasyenteng may hyperthyroidism. Okay, so kung may sintomas ho kayo ng madaling mapagod, hinihingal, pawisin, no? Ano pa? Mabilis yung tibok ng puso, nanghihina po yung mga muscles sa kamay or dito sa paa, yung tinatawag namin proximal muscle weakness. Yung ibang pasyente ho, naglalagas ang buhok, nagiging manipis po yung buhok. Yung iba naman po, nagkakaroon ng tinatawag naming onycholysis. Nagiging irregular po yung lining nitong kuko nila. Pumapayat ang mga pasyente. At yung mga may Graves' disease po, lumuluwa yung mata nila. No? Maaaring isa, maaaring dalawa, lumuluwa yung mata nila. So, paano ba dinadiagnose? So, may mga tanong dyan, Doc, paano ba nadadiagnose ang may hyperthyroidism? So, nagre-request kami ng eksaminasyon sa dugo. Ano yung mga nire-request na examination sa dugo? Yan yung TSH, kung saan yan yung may pinaka mataas ang sensitivity. Actually ako, ang una kong nire-request talaga is TSH, no? Thyroid Stimulating Hormone. Yan. Kapag mababa ang TSH mo, at mataas ang iyong T4 at saka T3, maaari kang may toxic goiter o hyperthyroidism. Meron ho silang inverse relationship. Ibig sabihin, pag mataas ho ang TSH, mababa po ang T4, T3. Yun po yung hypothyroidism. Sa hyperthyroidism naman, kung titignan nyo yung mga laboratory nyo, mababa yung TSH ninyo, mataas naman po yung FT3 at saka FT4 mo. So, maaring tatanungin mo, Doc, bakit, ano bang pinagkaiba ng T4, T3, at saka yung FT3 at FT4? Okay, magandang katanungan yan. Kasi kami ho, ako ho, or recommended ho talaga na maganda kung ang i-request mo ay yung FT3 at FT4. Bakit? Kasi yung resulta ng FT3, FT4 ay ano po yan, hindi po naaapektuhan yan ng mga tinatawag na mga sakit. Katulad ho ng kapag ang pasyente ay buntis, kapag ang pasyente may hepatitis, or may
tawag dito, nag-estrogen or umiinom ng mga oral contraceptive pills, hindi po naapektuhan ang result ng FT3 at FT4. Hindi katulad doon sa T4 at T3. No? Yung iba po, so yun po yung basic na pinapagawa namin. Minsan, nagpapagawa din ho kami ng thyroid ultrasound. Bakit natin kailangan gawin yung thyroid ultrasound? Para makita po kung may mga bukol dito sa leeg, no? Kung may mga bukol, anong klaseng bukol yan? Tubig lang ba yan? O yung tinatawag na cystic? O kaya, ano po ba yan? Magkahalong tubig ba yan? At laman? Yung tinatawag naman natin yan na complex cyst or complex nodule. Yan. So, nagpapa-ultrasound, nagpapa-request ng FT4, FT3, TSH, and then nagre-request din ho kami ng yung radioactive iodine uptake. Yun naman ho para ma-distinguish kung ano ang sanhi ng hyperthyroidism mo. Kung Graves' disease ba yan or sa ibang dahilan, no? Ano pang nire-request namin? Yung thyroid scan. Okay? At kapag ikaw ay may mga senyales na ikaw ay may Graves' disease, nagre-request din ho kami ng mga thyroid receptor antibodies. So, yan po yung mga nire-request natin kapag ang pasyente ay merong hyperthyroidism. Pero, actually ho, kapag ang isang pasyente ay nagpakita na siya po ay may lumuluwang mata, karaniwan ho, most of the time po, yan na po ay Graves' disease sa mga pasyenteng may hyperthyroidism. So, yan po, ano? So, sino ho sa inyo ang merong hyperthyroidism? Sino ho sa inyo ang nagsasuffer po ng hyperthyroidism? Actually ho, itong sakit ho na to, napakatagal hong pagalingin ito, no? Paano ito gumagaling? Kasi kaya ho ganun yung naging title ho nung topic natin for tonight, kung gagaling pa ba ang aking hyperthyroidism. Kasi nga po, marami ho ang mga pasyente na dahil ho sa katagalan na ng kanilang sakit, ay nawawalan na ho ng pag-asa na kung gagaling pa yung kanilang gagaling pa ang kanilang sakit, no? Pero actually may gamutan lang ho. Madali lang din hong gamutin ang hyperthyroidism, no? So una po, paano ginagamot? Nagbibigay ho kami ng mga beta-adrenergic blockade na tinatawag. Mga beta blocker na tinatawag. Ano ito? Karaniwang binibigay ho namin yung mga propranolol, no? Propranolol. Bakit propranolol? Kasi po, dinidecrease niya ho yung tinatawag na peripheral conversion ng T4 to T3. So, hello Myra Aboyme. Siya daw may hyperthyroidism. So, makinig kang mabuti, Myra. So, beta blocker, no? So, nagbibigay ho kami ng mga propranolol. Pero meron hong mga pasyente na hindi pwede ang propranolol. Kaya sasabihin nyo yan sa mga doktor ninyo. Kung kayo po ay may hika, o merong sakit sa baga, o kaya yung tinatawag namin na Raynaud's phenomenon, hindi ho pwede sa inyo ang mga propranolol or mga beta blocker. Ano ba kasi ang ginagawa ng mga ito? Bakit natin binibigay yan? Kasi ho, sa mga pasyente ho na hinihingal, mas nagiging less yung shortness of breath at saka fatigue. Bumabagal din ang tibok ng puso. Nag-i-improve yung physical functioning. Ibig sabihin na mas umo-okay yung pakiramdam ng pasyente. Kasi ba naman, kapag mabilis yung tibok ng puso ng pasyente, syempre hinihingal yan, etc.
Tapos improve yung physical functioning ng pasyente. Kaya nalilesen po yung panginginig ng katawan, pagpapawis, mabilis na tibok ng puso, yung hingal, nababawasan po yan. Dahil ho doon sa mga binibigay natin na beta blocker. Ano pa ho? No? Ano pa ho? Nagbibigay din ho kami ng tinatawag na mga anti-thyroid drugs. Ano ba tong mga anti-thyroid drugs na to? Mga propyl, thiouracil, metimazole, carbimazole. Yang mga yan ang karaniwang binibigay ho natin sa mga pasyenteng merong hyperthyroidism. Ano naman ang ginagawa ng mga gamot na to? So kung kayo po ay naka-carbimazole, metimazole, mga ganyan, ang ginagawa ho ng mga gamot na yan ay pinipigilan ho nila yung paggawa ng hormone ng thyroid gland. Binablock ho nila yung paggawa ng hormone. Kaya ho sila tinawag na anti-thyroid gland. Yan. No? So, yan, nagbibigay ho kami ng mga anti-thyroid drugs. Ano pa ho? Paano pa ho ang gamutan? Nagbibigay sa mga lumuluwa ho yung mata, no? Yung mga lumuluwa ang mata. Nagbibigay ho kami ng tinatawag na mga steroids. Bakit ho tayo nagbibigay ng steroids pag lumuluwa yung mata? Kasi po, pag lumuluwa ang mata, ibig sabihin ho, namamaga yung tissues dito sa likod ng mata. So kung namamaga po yung tissues sa likod ng mata, nagbibigay ho kami ng anti-inflammatory, which is yun po yung steroids. Yan. Kaya nagbibigay ho kami ng steroids sa mga lumuluwa po yung mata. Ngayon, ano pa hong ibang gamutan? Nagbibigay din ho kami ng tinatawag na radioactive iodine treatment. So, kailan natin pinapa-radioactive treatment ang isang pasyente? No. Yung mga pumupunta ho sa akin sa klinik ko, mga OFW, no? Mga OFW na magtatrabaho sa ibang bansa. Sila po, kailangan ho talaga na radioactive sila before sila pwedeng pumunta ng abroad. Kasi po, syempre, mas maganda kung magaling sila bago sila pupunta ng abroad. Kasi marami na ho akong naging pasyente na sa abroad nagkaroon ho sila nung tinatawag na mga na thyroid storm, no? Dahil siguro maaaring hindi ho sila nakakabili ng gamot nila sa abroad, kaya ho yung hyperthyroidism nila ay lumala. So, yun po yung kinakatakot natin, no? So, kailan ba magre-radioactive treatment ang isang pasyente? Maganda ang radioactive sa mga pasyente. Halimbawa, sa mga matatandang pasyente, sa mga merong mga comorbidities. Ibig sabihin ng comorbidities, yung mga halimbawa, yung mga may diabetes, stroke, yung mga hindi na kayang magpa-opera. O kaya po, ano pa bang gusto natin, ay bakit tayo nagpapa-radioactive kapag hindi na ho makuha ng anti-thyroid drugs. Ilang taon na ho kayong umiinom, mahigit 2 taon na ho kayong umiinom ng gamot, and yet hindi pa rin gumagaling yung thyroid mo. At doon din, ang radioactive ay nire-recommend din namin sa mga nag-allergy sa anti-thyroid drugs. So, bago ko lang ho makalimutan, ang anti-thyroid drugs, katulad ho ng mga metimazole, carbimazole, propyl thiouracil, may mga tao ho na nag-allergy sa ganyang gamot. So, kapag binigyan ho kayo ng doktor nyo ng ganyang gamot, tingnan ninyo kung kayo po ay mag-allergy. Nagpapantal-pantal ho yan, nangangati, makating-makati talaga yan. Yung ibang pasyente, naninilaw yung paningin, yung ibang pasyente naman nagkaka-tonsillitis sila, naglalagnat. Kapag kayo po ay nagka-tonsillitis or naglagnat, kailangan ihinto nyo po yung Neomerdin ninyo, or yung Neomerdin, yung carbimazole ninyo, yung metimazole ninyo.
at bumalik ho kayo sa doktor po ninyo. So, pwede ho pala kayong mag-send ng stars. Ano po? So, maraming salamat ho sa mga nag-send ng stars. No? Naka 200 stars na po tayo during this broadcast. Okay? So, don't forget then to share or like itong natin ho ngayong gabing ito. Okay. So, ano yung mga gamot na pwede nating ibigay sa mga patient natin? Beta blocker, katulad ho ng propranolol. Actually, hindi lang naman ho propranolol. Pwede rin ho magbigay ng mga atenolol, metoprolol, etc. etc. Kaya lang, mas preferred namin ang gamot na propranolol. Kapag ang pasyente ho ay may hika, may problema sa baga, hindi ho siya pwedeng mabigyan ng beta blocker. Kasi sisikip talaga ang paghinga niyan. Mahirapang huminga yan. So, pwede din ho kaming magbigay ng mga gamot katulad ho ng digoxin, yung mga lanoxin, digoxin, at yung mga ivabradine, ganyan, para makontrol yung heart rate. So, thank you, Ma'am Mila Vargas Balmes. Nag-send siya ng 75 stars. From Mama Nelisa Bonto, thank you po sa 75 stars. From Marines Macale, nag-send din siya ng 75 stars. From Irene Espera, sabi niya good evening, lagi daw siyang nanonood sa akin. Maraming salamat po, Ma'am Irene. No? Sana may natututunan kayo. Alam nyo, nai-inspire po ako kapag may nagpunta na pasyente sa akin, tapos sasabihin niya na parang may mga natutunan siya, ganyan. May isang akong pasyente, sabi niya, ay doktora, nung napanood ko yung tawag dito, yung live daw, doon niya daw nalaman na siya pala ay may type 2 diabetes. Yun. So, actually ho, sa akin ho, kahit ho, 1, 2, 3 lang ho, ang ma-educate po natin, ma-empower, ma-inspire, na po sa akin yun. Malaking bagay na ho sa akin yun. No? So, paano natin ginagamot ang pasyenteng may hyperthyroidism? Beta blocker, nagbibigay tayo. Oh, thank you, Ma'am Adfen Fots, no? Nag-send siya ng 75 stars. So, nagbibigay ho tayo ng beta blocker, mga propranolol. Nagbibigay ho tayo ng anti-thyroid drugs. Maaari tayong magbigay ng steroids para ho sa mata. Maaari din ho tayong mag-recommend ng radioactive therapy kung indicated sa pasyente. Okay? So, Ma'am Baby sa Mauricio, thank you po sa 75 stars. Oh, thank you ha sa mga stars ninyo. Okay. Ano pa yung pwedeng gamot? Surgery po. Pwede rin hong ma-opera ang isang pasyenteng may hyperthyroidism. Pero ito ho ang isang may hyperthyroidism, kung kaya ho ng ibang paraan ng paggagamot, katulad ng mga radioactive treatment, katulad ho ng anti-thyroid drugs, mas gusto ho namin yon. Pero nasa sa pasyente ho yun. Kasi ipipresent ho namin sa kanya kung ano yung mga gamutan sa hyperthyroidism. At kung pinili niya ho na magpa-surgery, magpa-opera, okay lang ho yun. Pero kailangan ho na kailangan ho na normal ho ang FT4 at FT4, FT3, TSH ng pasyente bago ho pwede siyang ma-opera. Hello po, Ma'am Rose Antela, nagbigay siya ng 75 stars. At si Ma'am Florisa Infante Medrano, nagbigay din siya ng 75 stars. So, kailan naman natin pinapa-opera ang isang pasyenteng may may goiter or merong toxic goiter, no? Kapag malaki yung goiter at parang nasasakal na, meron yung tinatawag na obstructive symptoms, kailangan nyo na hang pa-opera yan. Kung halimbawa ho na nagpa-biopsy tayo, tapos may suspetsa dun sa result ng thyroid, dun sa thyroid biopsy, fine needle biopsy na nakalagay doon, suspicious for thyroid cancer.
Kailangan ho talagang pa-opera natin yan. Okay. Sorry ho, naghang ho. Maano po ang ano namin, mahina po ang ano namin, ang um, internet connection po namin. Maraming gumagamit. Sorry po. Anyway ho, ito po, ano po yung ano, from yung last po na dinidiscuss ko ho sa inyo kanina, kung ano po yung kailan ho dapat magpa-opera ang isang pasyenteng may toxic goiter. O kapag ano po, kailan ba kailangan magpa-opera? Kapag nasasakal na ho ang pasyente, malaki-malaki na yung goiter, kapag ang biopsy ng pasyente ay thyroid cancer ang lumabas, kapag malaki ho yung nodule, pag more than 4 cm, at yung mga lumuluwa po yung mata, maaari hong piliin na magpa-opera po yung pasyente, no? Ngayon, okay lang po ba, doktora? Sasabihin niyo ho siguro. Okay lang po ba, doktora, na na uminom ng pangmatagalan ang mga gamot para sa thyroid, yung mga anti-thyroid drugs? Actually, maaari lang din naman ho. Ano ho ba yung maaring side effect ng mga gamot para sa thyroid? Yun nga ho yung sabi ko ho sa inyo kanina. Maaaring magkaroon ng allergy ang isang pasyente. Maaaring magkaroon ng damage sa atay ang pasyente. Maaaring bumagsak yung maaari pong bumagsak yung WBC count ng pasyente o yung panlaban sa infection at maaaring magkaroon ng tinatawag na mga vasculitis, ha? Okay, from Ermina de Vera, watching from Mangaldan, Pangasinan daw siya. Wow. Okay. Sabi naman ni Ma'am Rose Antelan, malaking tulong daw po yung ginagawa kong pagla-live. Thank you po. So, yun, no? So, doon ho sa katanungan natin. So, i-ikon lang ho natin, ha? I-summarize lang ho natin yung mga sinabi ho natin. Ano ba yung hyperthyroidism? Ang hyperthyroidism po ay yung paggawa ho ng thyroid gland natin ng sobra-sobrang hormone. At dahil sobra-sobra hong hormone ang ginagawa ng thyroid gland natin, ay nagkakaroon ho ng simptomas na mabilis or bumibilis ho yung andar ng katawan. Kaya ho tayo nakakaramdam ng madaling mapagod, pawisin, hindi makatulog sa gabi, nangihinang mga paa, nanginginig, mabilis yung tibok ng puso, madaling mapagod. No? So yan po yung mga symptoms niya. Paano ba natin paano ho ba nadadiagnose ang hyperthyroidism? Meron yung tinatawag ho tayong thyroid function test. Yan ho yung FT3, FT4, TSH, no? Meron din ho yung tinatawag na radioactive iodine uptake. Meron din yung thyroid scan, thyroid ultrasound, at pwede ring mag-request ho nung thyroid receptor antibodies. Paano yan ginagamot? Nagbibigay kami ng beta blocker. Yan yung mga propranolol, metoprolol, atenolol. Number 2, pwedeng magbibigay tayo ng mga anti-thyroid drugs. Yan ho yung mga propylthiouracil, metimazole, carbimazole. Number 3, pwede hong mag-undergo ng radioactive treatment ang pasyente, no? Kapag may mga indications na siya. At number 4, pwede ding mag-undergo ng surgery ang pasyente. So, yan po, in a nutshell, yung lecture natin ngayong gabi. Kaya doon sa katanungan natin na kung gagaling pa ba ang isang pasyenteng may may hyperthyroidism, ang sagot ho dyan ay malaking oo or malaking opo. Pwede hong gumaling yan. Madali lang actually gamatin ang hyperthyroidism unless komplikado po yung kaso or maraming mga comorbidities ang pasyente. So, yun. So, magbabasa na ho ako ng mga katanungan ho ninyo. Magbabasa na ho tayo ng mga katanungan ninyo.
Ay, hello po. Shout out kay Ma'am Priscilla Alamo Balonache, Divine S. Dagyo, and 18 other people are watching. Okay, thank you po Ma'am Priscilla Balonache. Okay, malaking tulong po talaga ang ginagawa niyo na pag-live, sabi ni Ma'am Mirna Aboyme. Okay, from Mary Nes Macale. Doc, posibilidad po bang sa panganganak ko lang po nakuha ang hyperthyroidism? Ma'am Mary Nes Macale, mali po ang akala po ninyo na ang inyong hyperthyroidism ay nakuha niyo po sa panganganak. Mali po, no? Mali po. Hindi po totoo 'yon na ang inyong hyperthyroidism ay nakuha niyo po sa panganganak. Hindi po, no? Okay. From Mila Vargas Balmes. Doc, pag ina-acid reflux po ba, nagkakabukol sa may lalamunan, sa may baba po, tapos parang magalag yung lalamunan ko? Hindi po totoo, ma'am, na kapag kayo po ay may acid reflux, ibig sabihin ng acid reflux, yung acid na pinoproduce ng stomach natin or ng sikmura natin ay nagre-reflux paakyat, no? Paakyat. So, hindi ho totoo na kapag kayo may acid reflux ay nagkakaroon ng bukol sa lalamunan. Maaari kasing ang acid reflux ay parang feeling mo nangangasim yung dito. Minsan yung iba nagko-complain ng parang chest pain at parang may parang asin na nalalasahan kapag lumunok ka, no? Dito po, yung acid reflux. From Priscilla Balonache, good evening po, Doc. Pasyente niyo po ako from Ilagan City. Ano po ba ang thyroid storm? Kasi po muntik na po ako na thyroid storm, sabi ng doktor ko nung itinakbo ako sa hospital, umakyat po sa 87.3 ang FT4 ko. Ang FT4 na 87.3 ay napakataas niyan. Paano ba nagkakaroon ng thyroid storm? Kapag ang isang pasyente na merong uncontrolled, hindi po kontrolado ang inyong hyperthyroidism. Ibig sabihin, hindi ho kayo umiinom ng gamot. Kaya po, yung symptoms po ng hyperthyroidism ay nasa inyo. Katulad ho ng mabilis na tibok ng puso, namamayat, pawisil, agitated. Kapag kasi ho, may ganun ho kayong kondisyon, plus nagkaroon ho kayo ng stressor. Ano yung stressor na yan? Nagka-infection ka, nagka-pneumonia ka, nagtaik ka. Itong nararamdaman mo na simptomas ng hyperthyroidism ay parang magwawala yan, no? So, yun ho yung tinatawag nating thyroid storm. Decompensated ho yan. Big sabihin ho nun, uncontrolled ho yung hyperthyroidism mo, plus nagkaroon ka pa ng infection, talagang hindi ho maganda ang nangyayari. Nag-iiba ho ang tibok ng puso, nahihirapang huminga ang pasyente, yan. So, takot na takot po ang mga doktor pag nagkaka-thyroid storm ang pasyente. Okay, from Lily Ann Baksa. Good evening, Doktora. Dati normal na po ang TSH ko kasi nakapag-radioactive na po ako. After 4 years, bumalik. Ganun po ba talaga pag hyperthyroidism? Babalik po ba hindi na po umiinom ng gamot? May mga pasyente ho na parang natitrigger ulit yung thyroid gland nila. Maaring bumalik, yung iba naman hindi na bumabalik, yung iba naman nagha-hypothyroidism na sila, yung iba naman nagno-normal. So, may mga porsyento talaga ng mga pasyente na maaring bumalik. So I need to be charged. From Rose Antelan. Hello, Doktora. Good evening. Malaking tulong po ang ginagawa nyo pagla-live, sabi niya. Wait lang ho, ha? Okay. Okay. Hello po, Ma'am Shari. Okay, good evening po, Doktora. Sabi ni Ma'am Juliet Zulweta. Erwina De Vera, watching from Mangaldan, Pangasinan. So, from Ed Pen Foods. Good evening, Doktora. Ako dati may hyperthyroidism.
year 2008. Nag-radioactive capsule po ako noong year 2010. Hanggang ngayon, normal na po ang TSH, T43Q. Okay lang po ba na wala akong iniinom na gamot para sa thyroid? Okay na okay po, ma'am. Basta po, normal po ang thyroid function test nyo. Yan po yung TSH, T4, T3, pero usually for pag nag-ano na lang ho kami, nagmo-monitor na lang ho kami, usually TSH lang po, okay na po yon. No? Hello po, DJ Madrid, Mary Queen de la Cruz, hello. Ito naman from Judith Omiple. Good evening po from Davao City. Wow. Ang asawa ko ay nagkaroon noon ng hyperthyroidism at may bukol sa kanyang thyroid. Ang result ng biopsy niya ay papillary carcinoma. So, kung papillary carcinoma ho, ma'am, thyroid cancer po yan, no? So, ano ho ba yan? Pina-opera niyo na ho ba yung bukol? Kasi po, sabi niyo, ang result ng biopsy niyo ay papillary carcinoma. So, dapat ipa-opera po yan, no? Yan po yung 'di ba yung lecture natin kanina, ang gamutan ng hyperthyroidism maaaring surgery. So, ino-opera po ang may hyperthyroidism kung yung biopsy po ay suspetsa na may na cancer po. So, parang ganito din ho. So, hindi ho ba nagpa-opera, Ma'am Judith Omiple, ang inyong asawa? Okay. Bonto Melissa, pwede po ba ako magpa-RAI kung hyper po ako? Pwede po, Ma'am Melissa Bonto. Pwede naman ho. Pero siguraduhin nyo lang ho na hindi po kayo buntis, no? Kasi pag buntis po, hindi po namin nire-radioactive yon. So, from Chelin Chaladchad Balongay. Good evening, Doktora. Hyper po ako at buntis. Itutuloy pa rin ko bang pag-take ng Tapazole? Ang Tapazole ho ay kahit ho kayo'y buntis, maaaring uminom ho ng Tapazole. Pero for the first trimester of pregnancy, ang binibigay ho namin karaniwan yung Propil, Thiouracil. Pero pag second and third trimester ho ng pregnancy, okay na po ang Tapazole or yung Metimazole. So, hindi mo lang nilagay dito, Shellen, kung anong month na ba yung pregnancy mo. From Judith Omipled, bago lang po natapos ang thyroidectomy at nag-RAI na po siya. Okay, sige, that's good po. So kung thyroid cancer ho talaga, after thyroidectomy, after a month, nag-radioactive treatment na po para matunaw po yung mga natirang natirang mga cancer cells. From Aubrey Yap, how much pang total cost magpa-radioactive treatment, Doc? Nagkakaiba-iba po ang presyo po ng pagpapa-radioactive. Pero if you're interested ho, pwede naman hong mag-private message na lang po kayo sa akin. Hello po, Ma'am, Sir Alex Abacan. Okay, ito naman. Good evening from Jeffelyn Valdevis Enema. Good evening po, Doktora. Tanong ko lang po, wala po bang bawal na pagkain po pag may hyperthyroidism? Sabi nila, pag may hyperthyroidism, wag po kayong, in moderation po, wag ho kayong kakain ng mga mayaman sa iodine, katulad ho ng iodized salt, seafood, seaweeds. In moderation po. Siguro naman ho, hindi ho kayo everyday or breakfast, lunch, dinner, yun ang kinakain nyo. Ano po? So, in moderation. Bakit bawal yun? Bakit bawal ang bakit bawal ang mga iodized salt, mga seafood, seaweeds, bakit bawal yon? Kasi po yung mga yan kapag rich in iodine po, ang iodine ho kasi yan po yung nagiging substrate sa paggawa po ng thyroid hormone ng katawan. Ang FT4 po, kaya ho siya tinawag na FT4 dahil made up ho yan ng 4 na molecules ng iodine. Yung T3 naman, made up of 3 molecules of iodine. Kaya ganun po. So, ayaw ho natin ng mga pagkain na mayaman sa iodine. From Melanie Mariano,
God bless po sa inyo, Doktora. Napakaganda po at maliwanag din yung naipapaliwanag ang mga topics nyo. Malaking tulong din po ito sa mga taong walang kakayang magpa-check up. Ay, ganun ho ba? Pero ano lang ho ito, ma'am ha, sasabihin ko lang ho sa inyo. Yung pagla-live ho na ganito, parang for general consumption lang po ito. No? Para lang ho mabigyan ho kayo ng idea kung ano ho ang sakit na meron ho kayo. Pero hindi ho ito kapalit ng pagpapa-check up. Kasi iba pa rin ho talaga kung magpa-check up ho kayo ng face-to-face sa doktor nyo. Para ho maano po kayo, matingnan ho mabuti. Baka may iba ho kayong sakit. No? From Lynn De Vera, sabi niya, God bless you always, Doc. Sana lagi ka nagla-live. Every Friday lang po. From Judith Omipla, share ko lang ito dahil tama lahat ang sinasabi po ninyo, Doc. Thank you po, Ma'am Judith Omiple. Okay. Bonton Elisa, bakit po nagkakaroon ng thyroid storm? Nagkakaroon ho ng thyroid storm dahil sa uncontrolled ang hyperthyroidism plus pag nagkaroon ng infection or nagkaroon ng stressor, major stressor. Kaya nagkakaroon ho ng thyroid storm. From Jerwin Ancheta. Hello po, Doc. Good evening. Isa po ako sa mga pasyente na may hyperthyroidism. Ngayon, magaling na po ako. Thank you po sa inyo, Doc. God bless. Okay, thank you din, Jerwin Ancheta. Okay, ano po bang bawal na kainin sa hyperthyroid? Sabi ko nga po sa inyo, pag hyperthyroidism, bawal ang mga mayayaman sa iodine, katulad ng iodized salt, seafood, seaweeds. Minsan sinasabi ko rin ho sa mga pasyente na wag ho kayong uminom ng coffee, lalo ho na yung mga barakong kape na nakakasanhi ng mabilis na tibok ng puso or palpitation. Hello po, Ma'am Bambi Aline Decano. Nag-watch ho siya. Florenda Morales at Ronen Mendoza. Hello po. So from Sheila May Bumagat sa Gayadoro. So sabi niya, ask ko lang po, bumabalik na po kasi yung katawan ko at okay na rin yung mata ko na medyo lumaki noon. Maaari po bang mawala na yung thyroid or mawala yung hyperthyroidism? Ano po, kapag ganyan ho na matagal ho kayo na naggamot and then nag-normalize, minsan ho, may mga pasyente na ho akong nakita na bumabalik po. Maaring bumalik po. Kaya nga ho, kapag nag-normal na ho yung thyroid function test nyo, yung FT4, TSH, hindi ho namin agad-agad na hinihinto yung gamot, kundi dahan-dahan yung paghinto ng gamot. Okay, sabi pa ni Sheila May Bumagat sa Gayadoro, ano daw magandang kainin ng mga may toxic? Kumain lang po kayo. Wag lang ho yung mataas ang caffeine. Katulad ho ng mga coffee. Yan, kasi yun papalpitate. Tapos bawal din ho yung mayaman sa iodine. Okay, Early Antonio Prat. Ma'am, pag po ba ang TSH, T3, T4 ay normal na, pwede na po ba itigil ang pag-take ng gamot? Yan po yung sinasabi ko po sa inyo kanina, Ma'am Early Prat. Hindi porke, or hindi dahil normal na ho yung TSH, T3, T4 ay ititigil nyo na po yung gamot. Hindi po. Dahan-dahan po yan na itinitigil. Kasi kung biglang ititigil mo yan, mag-ano po yan, babalik at babalik po yan. Ross Lead. Doc, super masakit po yung nasa left side ko, banda sa bra. May tendency po ba na may kinalaman sa thyroid? Wala po, ma'am. Hindi po yan sa thyroid. Ellen Esteban Pasis. Hello po, good evening po. Okay. Priscilla Balunache. Ako po, Doc, sa ngayon po ay under medication. Ako ng Tapdin, twice a day, propranolol, 3 times a day, trimetazidine, at clopidogrel. Okay lang po yung mga gamot nyo, ma'am. Okay naman po. So, Edward Panlake, hello po. Josephine Olnanigan Corpus. Doc, ang bilis ko na naman pumapagod.
Dok, hingalin at ang bilis po ng tibok ng puso ko. Naglalawgas pa ang buhok ko. Every time na nagsusuklay ako, irregular din po regla ko at lalong sobra po akong hingalin. Kahit kaunting lakad ko lang. Dok, ano po ba ang best pa-test bago po ako punta sa clinic ni Doc? Magpa-check ka na ng TSH mo. Pwede po FT4 tsaka TSH, pero okay na lang din yung TSH. Okay. From Sheila May sa Gayadore. Doc, yung toxic thyroid po ba, epekto po ba yung namumula minsan yung leeg? Napansin ko po kasi namumula po ako. Hindi naman ho. Baka ho nag-allergy ho kaya kayo? Hindi, sabi naman ni Danilo Nagit, hindi na po ba nawawala ang pagiging pawisin kapag nagkasakit ng hyperthyroidism? Okay, nawawala naman po, ma'am. Nawawala po, basta controlled na po yung hyperthyroidism. Josephine Onanigan Corpus, sabi niya, madami daw siyang natututunan sa akin. See you po sa clinic niyo sa Kawayan. Sabi ni Ma'am Josephine Olnanigan. Okay. Audrey Yap. Aubrey Yap, pag breastfeeding po ba, Doc, okay lang magpa-RAI treatment? At pag nagpa-PTU po ba hindi affected si baby, Doc? Ganito ho, yung pag nagbe-breastfeeding ho ang isang pasyente, syempre hindi ho namin nire-radioactive yan. Hindi po. No? Kasi sa mga pag-aaral, may mga pag-aaral po na nagsasabi na after radioactive treatment, maaaring lumabas sa milk yung radioactive treatment. So, ayaw ho nating mangyari yon. So, hindi ho pwedeng nagpapa-breastfeeding ang isang magpapa-RAI treatment. Pag PTU naman, hindi ba daw affected si baby? Ang PTU ho, binibigay ho namin yan as anti-thyroid drug sa first 3 months of pregnancy. Ibig sabihin sa first trimester of pregnancy. Pag second and third trimester of pregnancy, ang binibigay ho namin either methimazole or carbimazole. Para ho, mas less po yung sinasabi ho nilang mga adverse events, ganyan, ng paggagamot sa hyperthyroidism. Doc, pag uwi ko po ng Isabela, pwede po ba check up ako sa iyo? Pero saan po kayo sa Isabela, Doktora? Ma'am Lynn De Vera, may clinic po ako sa Santiago, sa De Vera Medical Center. May clinic din ho ako sa Ilagan Doctors General Hospital. At may clinic din ho ako sa Kawayan City po, sa God's Will Hospital. Okay. Good evening po, Ma'am Marinette Manalang. Okay. Iti Bakay Panuncio. Hello po. Priscilla Balunache. Sabi niya, nakalimutan niya daw uminom ng clopidogrel. Pwede daw ba siyang uminom kahit uminom na siya ng trimetazidine? Pwede po, ma'am. Magkaiba po yun. Ma'am Iti Bakay Panuncio. Okay. Ang daming nanonood. Okay. From Josephine Corpus, okay lang po ba na may hyperthyroidism ka at may iniinom ka na gamot? Nakakasagabal po ito, Doc, sa medical mo pag gusto mo. Hindi naman, okay lang po yan. From Romeo Salazar, good evening po. Thank you for sharing, sabi niya po. So, sabi naman ni, okay, shout out po kay Rene Virginio, Olga Vega, Manuel Malabunga, Hazel Farah Ramos, Jeannie De La Luna. Yan. Hello po. Yan. Okay? So, magtatapos na ho tayo in 6 minutes time. Thank you po sa inyo. Sorry. Thank you po sa inyong pagsubaybay sa ating live, no, on hyperthyroidism. So, ang ano ho natin ngayon, ang in closing na po tayo. Huwag niyo hong kakalimutan ha. Paki-like po, paki-share po yung video. Okay, from Proverbs 3:5, sabi niya, trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do and He will direct your path. So, in all that we do, we should seek yung wisdom ni God
And let us not depend on our own understanding and seek God's will. No? And ang promise niya, He will direct our path. So, thank you very much po sa inyong um, pakikinig, panunood. Thank you very much. Ang last po natin from Lilian Baksa, pwede po bang, nirecommend niyo po ako for neck ultrasound? Pwede po bang dito na po ako sa amin magpa-neck ultrasound? Pwede po, ma'am. Okay, from Baby sa Mauricio, gamot daw ng hemorrhoids. Ano to? Nanghihingi gamot ng hemorrhoids. Okay. Si Ma'am Baby sa Mauricio. Okay. Okay. From Ma'am Baby sa Mauricio, paano na lang kung mag-ano ka na lang, mag-private message na lang po kayo. Pero pag may mga samples ako nung mga gamot na pang hemorrhoids, bigyan ko po kayo. Okay? So, thank you very much po sa inyong pakikinig. At till next Friday na naman po, sana po magkita-kita ho ulit tayo. Thank you very much ho. Thank you very much ho. Till next Friday. God bless po.